Magandang umaga po sa inyo, Soljen Menardo Guevara. Sir, thank you for your time po. Good morning. Magandang umaga, Manong Ted, at sa lahat ng mga sumusubaybay sa iyong Opo. programa. Ay, salamat po sa panahon. Soljen, pwede ho ba namin po maunawaan, bakit po kinakailangan mo ng unahin itong filing po ng cancellation ng birth certificate ni suspended Mayor Goo ang inyo pong kasong inihain at hindi direkta ho kaagad na co-warranto petition, sir? Manong Ted, hindi naman sa precondition sa filing ng petition for co-warranto. Yung final namin nung Friday, no, na petition for cancellation ng birth certificate nitong si Mayor Alice Leal Goo. Yun ay ginawa namin dahil una yun ang pinakasimple na pwede natin gawin kaagad, no? At magiging basihan din yon para sa mga ibang legal actions against the mayor. Yung petition for cancellation na yan kasi definitely will complement yung petition for co-warranto na ipafile natin. So, within this month, no, maybe in 2 weeks' time. Ang value itong petition for cancellation, Ted, para may paliwanag natin sa mga kikinig sa iyo, ay twofold. No? Number one, may general reason kung bakit tayo nag-file ng ganitong petition. Una-una, kasi mahalaga sa ating lahat na maprotektahan ang integrity ng ating civil registry documents, no? Naman ating lahat. Soljen, Yes. kung mamarapatin po rin kami humihingi ng pangunawa, pwede ho ba namin ayusin lang po ang linya? Kasi hindi po siya ganoon kaklaro po sa ating mga nakapakinig. I hope you understand. We beg for your indulgence po. Soljen, Yes, please. no problem, Ted. Okay, babalik po si Soljen Menardo Guevara. Soljen, doon po tayo naputol ho sa inyong ipinaliliwanag ang mga dahilan kung bakit po may question sa birth certificate nitong si Mayor Alice. Oo, Manong Ted, pasensya ka na sa signal, ha? Anyway, kaya tayo nag-file ng petition for cancellation. May dalawang dahilan. Yung general reason, kasi kailangan nating lahat na protektahan ng integrity ng ang mga civil registry documents natin, no? For example, yung mga birth certificates, ng proof ng identity at sa legal and civil status ng persons, no? Yan din ang primary source ng vital statistics na kailangan natin for formulating policies on health and social and economic programs. Pero more particularly naman, in connection with Mayor Alice Leal Goo, ang purpose to ay to demolish yung kanyang primary defense sa mga legal actions na maaaring against her, including quo warranto, no? Kaya yun ang inaasahan natin na kanyang importanteng ebidensya. Kaya ngayon pa lang, habang pinaplano ang legal actions against her, ay we're trying to remove or eliminate yung kanyang possible primary defense. Okay. Opo. Sige po. Pero sabi nga po ninyo sa una po ninyong mga statement na yung pong edad nitong si Mayor Goo, allegedly, siya po ay 19 anyos na nung yung kanyang ama ang nagparehistro ng late registration nga sa PSA para sa kanyang birth certificate. Mali po iyon. Hindi po dapat ganon. Hindi dapat ganon, Ted, kasi merong mga regulation sa late registration ating Philippine Statistics Authority, no, or dating National Statistics Office, no. Yung regulation na yon pertaining to late registration, kung yung yung check ng late registration ay below 10 years old, pwede yung magulang niya ang mag-asikaso noon. Pero pag siya ay 18 anyos na pataas, ay nire-require siya mismo mag-file ng petition for rather yung late registration ng sarili niya, no, dahil nasa edad na siya. Isa yun sa mga requirements ng regulation ng hindi ganun na nangyari sa case ni Mayor Alice. Opo. So isa po lamang ito sa mga grounds nga para ho makansela ang kanyang birth certificate. Yung pong usapin doon sa pagkakakilanlan ng kanyang sinasabing mga magulang na nakalagay sa birth certificate po ni Mayor Alice. Ano po naman po ang inyo pong findings at ano doon? Kaso kung meron man? Manong Ted, kasi ang nakita namin doon sa information tungkol sa kanyang alleged parents, no, yung sinasabi niya, yung tatay niya ay si Angelito Goo,
nanay niya ay si Amelia Leal, no? Alam mo, meron kami mga hinanap namin yan sa PSA or NSO. Walang makitang records, no, na pertaining to ang Angelito Go or Amelia Leal. Walang makitang kopya ng birth certificate or marriage contract or even death certificate. Kaya parang talagang medyo highly suspicious itong mga entries na nakalagay dun sa delayed birth registration nitong Mayor Alice Go, no? Kaya wala talagang official records na magpapakita na talagang nag-e-exist itong alleged parents ni Mayor Alice Go. Opo. Ted. Opo. Soljen, bakit po hindi na lang isinabay sa kanselasyon na petisyon po ninyo sa hukuman yung birth certificate din ng kanya sinasabi mga kapatid, si Sheila, si Simon, at saka si Wesley? Dapat yan kasama na. Yung petition na final namin for cancellation, Ted, ay kasama rin sa mga respondents, yung mga kapatid niya at yung alleged parents niya, no? Kasi they are proper parts, eh. Yung mga dokumento na ihaharap namin dyan sa petition yan, ikukumpara rin namin doon sa mga birth certificates ng kanyang 3 kapatid. Kaya isinama rin namin sa petition. Pero ang target ng petition for cancellation mismo ay yung kay Mayor Alice Go. Pero kasama na rin, nabanggit na rin yun sa kanyang 3 kapatid. Sa mga susunod na aksyon ng OSG, ay may mga petitions for cancellation of birth certificate na gagawin din kami na particularly naman na naka-address doon sa delayed registration ng kanyang 3 kapatid. Opo. Soljen, maliban po sa cancellation ng birth certificate ni Mayor Alice, ano pa ho ang kasong kriminal kung meron man na posibleng maisampa sa kanya regarding ito pong sinasabi nyo na questionabling birth certificate? Manong Ted, base doon sa mga information na nakukuha namin, no, kung halimbawa galing doon sa mga Senate inquiry at doon sa mga findings ng iba pang ahensya ng pamahalaan, no, maaaring makasuhan ng bukod sa mga kasong administratibo na mga kasong criminal din, Mayor, no? For example, perjury dahil meron siya mga dokumento under oath, falsification dahil meron siya mga apparently false statements na ginagawa, no? Mga misrepresentation halimbawa, maaring misrepresentation na may kinalaman sa kanyang certificate of candidacy. Meron din mga plano na makasuhan siya ng money laundering, trafficking of human persons, etc. etc. So yan ay lahat ay may kinalaman na sa mga acts na nadidiscover na may kinalaman si Mayor, no? Pero mga ibang ahensya ng gobyerno na ng TED ang gagawa nitong mga ganitong klaseng action. Opo. On the part of the OSG ay yung quo warranto ang pinakamahalaga naming pwedeng gawin dahil kami lang ang may mandate na siyang gumawa ng ganyan klaseng action. Opo. Secretary, yung pong quo warranto sa RTC din po ito ng Tarlac nyo ihahain at gaano po katagal ang prosesong ito? Ted, itong quo warranto ayon sa rules of court ay pwedeng i-file sa Regional Trial Court, pwede rin sa Court of Appeals, pwede rin diretso sa Supreme Court, no? Nag-aaralan namin ngayon kung saan na dapat na i-file yan. Kasi po pwedeng kahit saan, dyan sa 3 yan pwede. Kaya naman ay siyempre baka madismissan kung iakyat mo kagad sa Supreme Court, baka sabihin ng Supreme Court, pwede naman yan sa RTC, pwede naman sa Court of Appeals. If merong mahalag reason, ay hindi dapat yan idiretso kaagad sa Supreme Court, no? So hierarchy of courts ang pinag-uusapan dito, Ted. Kaya ngayon, pinag-aaralan pa namin kung saan nararapat na i-file itong kasong ito. Pwedeng RTC Manila, pwedeng sa Court of Appeals, pwedeng sa Supreme Court, Ted. Opo. Yung haba ng panahon na gugugulin sa paglilitis nito, hindi natin masabi yun, no? It can take several months kung mabilis ang action ng korte. It could also
maybe last more than a year, Ted. Hindi Opo. natin masasabi exactly kung Opo. gaano katagal. Opo. So sir, kasi nga po, bibigyan naman ng pagkakataon ang kampo dito ni Mayor Alice to respond. Ano po? At yung nga, ang siste, kung RTC, hierarchy of courts, aabot pa hanggang Supreme Court ito. Kung ang ano ho dito, no, sabi nga po ninyo, kung ang talagang gusto hong tumbukin ay ang pag-alis sa pwesto po kay Mayor Alice, maliban po dito sa COA to, pwede ho, meron ba kayo naiisip po na iba pang kaparaanan na mas mabilis? Mas mabilis sa pag-alis sa kanya ay siguro sa ombudsman. Ted, no, maaring daanin natin sa ombudsman pero alam mo, Ted, ang mangyayari kasi sa ombudsman kung preventive suspension or rather removal from office, no, or dismissal ang magiging aksyon ng ombudsman ay maaring i-apela rin yun eh. Kaya yun ang atin talagang kinakaharap na kahit anong aksyon ang gawin, no, ng mga ahensya ng pamahalaan ay po pwedeng iakyat for judicial review. Kaya talagang hindi natin masasabi na mapapabilis natin ganoon kabilis. Yung sa ombudsman, tingin ko ay sa administrative case na maaaring magresulta sa removal or dismissal from the service ay isa sigurong option yon, no? Kung ang objective ay maalis sa kanyang pwesto itong si Mayor Alice Go. O kaya po, yung nga po, tama ho bang sinasabi din po ng iba na ngayon po suspended, kapag natapos po yung suspension, another suspension hanggat sa abutin po ng huling araw ng term? May maximum period kasi ang suspension. Ted, hindi yan po pwedeng lumagpas, I think, ng 6 months. ng 6 months. I think yun ang pinakamahabang period ng suspension for one particular offense. Unless meron pang ibang bagong complaints of a different nature na isasampa sa kanya sa ombudsman na magre-resulta rin sa kanyang preventive suspension. Pero ibang act yun. Hindi po pwedeng yung for the same original act ay patong-patong na preventive suspension ang kanyang aabutin. So may limit din ang preventive suspension. Opo, kung sakasakali, iba naman pong ground ang suspension. Oo, ibang ground naman dapat para panibagong preventive suspension ang ipataw ng ombudsman. Opo. Sergeant, ano po ang take nyo dito considering po na ang birth certificate na hawak nila Mayor at ang kanyang mga kapatid ay supposed to be authentic yung papel? Sa usapin po naman ng paano po iyon na sa inyo pong palagay ang dapat ding gawin dito sa responsibilidad ng mga taong nagbigay sa kanya ng totoo. Actually, na birth certificate, mali lang po ang mga informasyon na meron po mga panloloko pero authentic yung papel. Totoo yun, Ted. No? Totoong meron siyang pinangahawakan na birth certificate, although delayed ang registration. Talagang nag-e-exist yung document na yon. Kaya lamang ay hindi siya nasunod yung pag late registration sa kanya niya ay hindi tumupad sa mga mandatory requirements ng batas. Kaya kahit na physically ay totoong nag-e-exist yung document na yan, legally speaking, void naman siya, baliwala. Kasi yung mga requirements ng batas na mandatory and prohibitory ay hindi na-comply dyan sa particular case ni Mayor Alice Go. Kaya, sad to say, yung kung sino man ang mga nasa office ng local civil registrar na pumayag na ma-register yan, no, kahit na maraming kakulangan sa requirement, ay maaaring maharap sa administrative liability dahil hindi dapat na nangyari yan. Dahil labag nga sa batas, maraming na-violate na provisions ng PSA and ESCO regulations regarding late registration. Kaya yun ang magiging dahilan para makansela o ma-declare na void yung late registration ng birth certificate ni Mayor Alice. Opo. So kung sakasakali din po kanyo, no, may kaso pong ilang pang kasong kriminal na kakaharapin si Mayor Alice dito nga po sa mga maling impormasyon sa kanyang birth certificate. Yun hong mga kapatid niya, ganun din ho ba ang kakaharapin maliban sa cancellation po ng birth certificate, mga kasong kriminal din?
Hindi na, alam mo, Ted, ang nag-file doon sa yung sa delayed registration ng kanyang tatlong kapatid ay yung alleged father din eh. Hindi yung tatlong bata mismo, no? Kahit yung kay kahit yung kay Mayor Alice Go, ang nag-asikaso ng late registration ay yung kanilang alleged father, no? Yung sinasabing Angelito Go ang pangalan. Pero hindi natin masabi kung yun ay fictitious name. Kaya yun ang kailangang investigahan. Kung itong mga anak mismo ang gumawa pero pinalabas lamang na ang informer ay ang kanilang ama o informant ay ang kanilang ama, sila mismo ang magiging liable for falsification or perjury as the case may be. Pero kung mapatunayan na meron talagang tao na Angelito Go na siya yung naglagay ng mga entries na hindi correct or hindi totoo, yung person na yon, whoever he may be, ang magiging liable for criminal offenses or cases like falsification. Opo. So, kung ito hong inilabas ng Senado na kanyang immigration record ni Mayor Alice, no? Na doon po Chinese citizen siya, pati ho yung passport nga, yung kopya na andun din. And vis-a-vis itong kaso niya ngayon, nakakaharap sa cancellation, sa ngayon po, wala pa ho talagang anumang legal basis para ma-aresto, mahuli at maipakulong itong si Mayor Alice? Yung sa immigration records niya, no, kung talagang maipapakita na officially talagang mapapakita na siya ay isang alien at meron siyang mga, kumbaga parang baka mamaya overstaying na siya kung totoong alien siya, no? I-assume natin na ganon. Ano kagad yun, no? A violation kagad ng immigration rules and regulations yon. Kaya maaring ang Bureau of Immigration ay arestuhin siya kagad, no, for yung ganong klaseng violation ng immigration laws at i-detain siya. Pero siyempre magkakaroon pa rin ng proseso, Ted, para sa eventual deportation kung talagang ang premise natin ay alien talaga itong si Mayor Alice, no. Magkakaroon pa rin ng appropriate process para ma-observe naman yung due process para kay Mayor, no. Pero kung ang tanong mo, pwede ba siyang arestuhin kagad ng Bureau of Immigration at i-detain for violation of immigration rules and regulations? Upon the assumption na alien siya, the answer is yes. Pwede siyang ma-aresto at ma-detain ng immigration immediately. Subject to further processing, no? Kasi meron nga tayong process para mabigyan naman ng opportunity itong si Mayor Alice na allegedly ay si Guo Huaping, no, an alien na makapagbigay ng kanyang panig. Opo. Sa ngayon po kasi wala pa tayong nababalitaan na yung Chinese Embassy o Chinese government nagbigay ng anumang pong sertifikasyon confirming na ito ngang si Guo Huaping ay Chinese citizen and yung pong kanyang dihubas ang sinasabi Chinese passport holder siya. Will that help kung sakasakali? Will that abbreviate the proceeding, Soljen, kung sakasakali? Malaking bagay yun, Ted, no? Kung yun ay gagawin mismo ng Chinese Embassy in the Philippines na sila mismo magsa-certify na kanilang national or citizen, si Mayor Alice Go, talagang yun napakalaking bagay, napakalaking tulong kung gagawin ng Chinese Embassy, no? It will expedite a lot of things. Ang point ko naman, Manong Ted, hindi naman talaga absolutely necessary yung ganong participation ng Chinese Embassy kasi baka mamaya ayaw nila makialam sa mga personal o administrative or criminal offenses na kinakaharap ng kanilang mga nationals, no? May mga ganong embassies Pagdating sa mga ganyang matter, ayaw nila makikialam. Pero ang point ko, kahit na walang participation ng Chinese Embassy, meron naman tayong mga sufficient na ebidensya na nakalap na pointing to or indicating na itong si Mayor Alice Go ay apparently isang foreign national, no? More specifically a Chinese citizen. Meron ng mga available evidence na maaring pag pinagsama-sama mo, conclusively magpapakita na hindi naman siya talaga Filipino.
Kaya makakadagdag yun sa Chinese embassy kung meron silang certification, but it's not absolutely necessary, Ted. Okay, sige po. Meron na po pahabol na katanungan po si Chacha Solgen, I hope you don't mind. Go ahead, Cha. So, dyan yung sinasabi Okay, nyo nga Chacha. po, no, itong huling punto ni Manong Ted, na mas mapapabilis at malaking tulong sa Pilipinas kung isa-certify ng China na Chinese si Mayor Alice Guo. Pwede pong i-request yun ng Pilipinas kung sakali, lalo pa iniuugnay natin itong suspended mayor sa Pogo at yun din naman ay nilalabanan din ng China. Pwede yun, Chacha, no? Pero siyempre, we'll have to go through the appropriate channels, no? NBI can request that information or any other investigating agency of the government. Pero kailangan idaan natin yan sa Department of Foreign Affairs kasi DFA ang talagang dapat na officially nakikipag-communicate sa lahat ng embassies in the Philippines, including the Chinese embassy. Ayun, mas malinaw po, NBI through DFA po pwedeng gawin yung request na yon. Last na lang po, dun sa sinabi nyo kanina na sa ombudsman po pwede, no, yung kumbaga mas mabilis na mapaalis sa pwesto itong si Mayor Alice. Kung yung sinasabi nyo po na co-warrant to case kung sakali man itong petition ay aabuti na sabihin na nating ilang buwan o taon, kapag sa ombudsman po ito idinaan, gaano po kabilis kung sakali? Hindi ko masasabi talaga yan kung gaano katagal aabutin sa ombudsman, no? Pero palagay ko bibigyan nila ng priority rin yan in the same way na binibigyan niya ng priority ng OSG. Kaya lamang kamukha ng sinabi ko kay Manong Ted kanina, ay lahat ng maaring maging action natin ay ng government agencies ay maaring iakyat ng person concerned sa ating mga courts, no, for judicial review, including the Supreme Court. Kaya yung finality niyan ay hindi natin masasabi exactly kung kailan mangyayari. Opo. So we'll just have to see how things will unfold, no. Okay. But for now, what is important is maraming facts na lumalabas at we're hoping na on her own si Mayor Alice will voluntarily, no, hopefully take herself out from public office. Okay, sige po. So, in parting po, Solgen, and to make things clear at this point, no, is that the presumption Alice Leal Goo is a Filipino citizen pa rin. Yes, nandyan pa rin yung legal presumption na yon, Ted, dahil doon sa pinangahawakan niyang birth certificate. Kaya nga, yan ang kauna-unahang step na ginawa ng OSG to question the validity of that birth certificate. Dahil yan ang pinakamahalagang ebidensya na hawak ngayon ni Mayor Alice. Yung kanyang belatedly registered birth certificate. Kaya yan ang unang point of attack. Pero hindi ibig sabihin na hindi namin maipa-file yung co-warranto hanggat hindi pa tapos yung petition for cancellation na yan, Ted. They complement each other at kaya nating patunayan sa co-warranto na hindi Filipino si Mayor Alice kahit na pending pa yung cancellation ng kanyang birth certificate. Maraming ebidensya na independently available. Okay. Ted. So who will rule, who will state the actual fact na Alice Leal Goo o Go Waping is a Chinese citizen? Kasi not the Senate, of course, no? Not the immigration now. Sino ho talaga ang meron pong poder na magsabi na ikaw ay isang Chinese citizen at yun nga, at maharap na siya eventually sa patong-patong na kaso? Talaga pong hukuman lang. Definitely, Manong Ted, ang courts, no? Okay. Kaya kung saan namin ipa-file yung co-warranto, that court will have the jurisdiction to make that kind of finding and declaration that Mayor Alice is not a Filipino citizen. We're determining right now whether we should file it with the regular courts, the RTC in Manila, because that's where the OSG should file any petition for co-warranto sa RTC level or sa Court of Appeals dahil merong mga factual issues involved or sa Supreme Court dahil this is a matter of public interest. Okay. Sige so po. Yun ang dinedetermine ng OSG right now. If we file it with the Supreme Court and the Supreme Court does not dismiss it on the ground of non-compliance with the hierarchy of courts, kung yan ay i-allow ng Supreme Court,
yun siguro ang pinakamabilis na proseso para madeklara na hindi Filipino si Mayor Alice at siya ay tuluyan ng maalis sa kanyang public office. Opo, at meron po naman mga pagkakataon po, Solgen, na ang Supreme Court po mismo ay nagbibigay po ng exemption sa ganito po mga patakaran. Yes, that is very true, Manong Ted. Kaya it's a determination of whether in this particular case the Supreme Court would most likely allow na idiretso sa Supreme Court mismo itong petition for quo warranto. Okay, sige po. So Solgen, salamat po na marami. Kami po'y natuto ng napakaraming mga aspeto po sa usaping legal sa kasong ito ni Mayor Alice. Maraming salamat din, Manong Ted. Opo, mabuhay po, sir. Thank you. Salamat po. Thank you very much. Si Solgen Minardo Guevara, dati rin pong kalihim ng DOJ. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.